Parang napaka-imposible po mga kabayan na ang isang abogado ay hindi niya alam na ang isang judge ay bawal mag-motion to dismiss sa loob ng kanyang sariling korte. Kaya tayo ay medyo nahihiwagaan dito sa ating Senado dahil ang ating Senate President ay isang lawyer. Lawyer din si Cayetano, Tolentino, Pimentel. At least si Senator Pimentel ay tumutol sa motion to dismiss ni Bato. So tayo ay nahihiwagaan, ito ba ay nakalimutan nila? Or hindi sila nag-practice? Sila ba ay hindi nag-appear sa regular na korte kaya hindi nila alam ito? Pero parang imposible rin dahil sa law school naman ay meron tayong tinatawag na mock trial at more or less ay alam natin na ang presiding judge ay hindi pwede mag-motion. Sa impeachment court, dahil ang mga senador ay nagtatransform parang transformers, sila ay nagiging senator judges. Kaya i-apply dyan, automatic na papasok dyan yung rule sa loob ng bawat korte ng Pilipinas na bawal mag-object ang judge. Bawal mag-motion to dismiss sa isang kaso na kanilang hawak. So alam nila yan. So narinig natin isang araw, sinabi ni Escudero na pwede raw gawin yun ng senator judge ng impeachment court. Pwede raw yung motion na ginawa ni Bato na originally motion to dismiss, nag-butt in si Senator Cayetano at i-remand na lang daw. So lalo nagkagulo. Ay talagang medyo nakakahilo. So it's either nakalimutan ng mga lawyer na ito yung kanilang napag-aralan or hindi sila nakaranas umapir sa korte. Yun lamang ang talagang maisip natin dito. Ang masaklap dito, yung mga non-lawyer na senators, sa halip na gabayan ng lawyer senators, ay sumang-ayon pa itong sina Escudero, Cayetano sa motion ni Bato. Ang ginawa ni Bato ay understandable na siya ay parang ipinain doon dahil hindi nga siya lawyer. Kahit sabihin siya ay kahit siya ay paratangan ng ignorance of the law, ay medyo may palusot siya dahil ay hindi naman ako abogado, tulad na sinabi niya. I am not a lawyer. Yun ang kanya sinabi, kaya may palusot siya doon. Ngayon, balik tayo doon, sinabi ni SP Escudero na allow daw yon sa impeachment court. Mali po yun, hindi ako sumasang-ayon doon. At pati ang kanyang mga schoolmates, university mates sa University of the Philippines at kung saan-saan pang law schools, ay talagang nagsasabi, pati itong ating mga legal luminaries, mga framers ng Constitution, mga retired justices, except kay Justice Ascuna, na hindi ko rin alam kung bakit medyo nag-iba rin ang kanyang linyahan lately, ay alam na bawal yung ginawa ng impeachment court. Mali po yun. Maling-mali. At yung quote ni Senator Tito Soto na si Miriam Defensor Santiago, alam niyo naman yan ay dating RTC judge. So alam niya ang kalakaran sa ano. Kaya sa mga huwes, sa mga korte, kaya na-i-apply niya sa impeachment court, ni-apply niya sa Senado ang pagiging judge. Alam niya. Nag-object talaga siya doon pag may mga mga sablay na manifestation. So yun lamang po ang ating observation. Dapat naman yung mga lawyer senador ay ginagabayan yung mga non-lawyer para hindi nagkakahetot-hetot. Kasi meron naman kahit hindi lawyer na iintindihan nangyayari yung mga palabasa. Yung mahilig magbasa ng mga law books kahit papaano, yung mga nasa korte. Nakakapanood ng mga nagtatrial. Ay alam po yon. Kaya mali yung ginawa ng Senado. Maling-mali. At hindi ko mahulaan kung anong kahihinatnan itong impeachment na ito. Balik tayo doon kay Tito Soto. Sinasabi rin niya niyang mali. Yung daw ang turo sa kanya ni Miriam Santiago, bawal magpa-dismiss, bawal i-remand. Ay tama naman yun. Tapos hindi raw dapat magsenador. Kung may kinatatakutang politiko ang isang senador, abay dapat huwag ka magsenador. Kaya lang, medyo boomerang yun, medyo bumalik din sa kanya dahil nung panahon ni Duterte, Senate President siya, ay hindi rin naman siya makapengol. Ang Senado noon ay hindi rin makapengol.
Kaya lumusot yung mga controversial na batas tulad ng anti-terror law at saka yung one-person corporation. Isipin mo yon, corporation tapos one person. Ilan lang yun sa mga lumusot na batas na medyo ika ngay mapapaisip ka, mapapakamot ka sa ulo. Yan o, yung po lamang ang ating observation dito sa impeachment ni Sara Duterte na nagpahayag din doon sa Malaysia na kailangan daw pa ating labanan. Yung mga traidor sa bayan ay labanan daw ng mga Pilipino, ng mga OFW. Ang aking tanong ay sino bang grupo ang mga numero unong traidor sa bayan? Yung tinotolerate ang pangaagaw ng isla, pangaagaw ng China sa ating WPS. Sino ba yung tuwing may celebration ng China ay nagsasalita ng Mandarin, nagsasalita ng Inchik? At minsan ay hindi nagpahayag ng pagtuliksa sa mga pinaggagawang kabalbalan ng China, especially China Coast Guard, diyan sa West Philippine Sea. Sino ba talaga ang traidor sa Pilipinas? So yan nga ho, mali yung pahayag, Escudero, na allowed daw ang Senado na gawin yon, yung ginawa ni Bato, motion to dismiss, na tinwis para hindi masyado masakit sa tenga, ginawang motion to remand the records of impeachment, the articles of impeachment, the records. So sablay na naman si Ginoong Escudero kasi ang pagiging senador ay hindi lisensya para baluktutin ang batas at para baliwalain ang mga panuntunan sa mga korte. Ang impeachment court ay isang korte, kaya natural lamang na ang nangyayari dito ay kahalintulad ng nangyayari sa regular court. Hindi pwedeng lumayo, hindi po pwede. Hindi lisensya ang pagiging senador o hindi lisensya ang Senado para lahat ng gusto mo. Kung anong gusto mong role ay magagawa mo na. Napakasela ng paghihiring, hindi pwede dyan. At saka talaga naman katawa-tawa yun. Ikaw ay senator judge. Ikaw ay judge. Tapos magmo-motion to dismiss ka. Ay mas nakakawindang itong pahayag ni Robin Padilla na siya raw ay magiging campaign manager ni Sara at ni Amy Marcos sa 2028. Kaya naman, binabalak mag-motion ng prosecution na ipa-inhibit itong sina Robin Padilla, Bato, at Amy. Actually, yung 18 although paano mong papa-inhibit yung 18, hindi na natuloy impeachment. So, yung 3 lang, medyo okay na. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng puwersahin. Lumayas kayo dyan, huwag kayong sumali sa Senado. Hindi mo naman mapipwersahin 3 kung ayaw. Kasi yung inhibition, yung pagpapa-inhibit, yan ay personal dun sa taong gusto mong mag-inhibit. So yan ay voluntary. Para din sa regular court, nag-motion to inhibit yung litigant. Judge, pinapa-inhibit ho namin kayo kasi kapilyido nyo yung kalaban namin. So, yung judge ay voluntaryo, hindi yun automatic na susunod sa iyo. Hindi yun automatic na pagbibigyan ng iyong motion. Kapag nag-motion ka sa regular court ng pag-inhibit, ay nag-inhibit talaga. Yun yata ang kay Leila de Lima pala, naalala ko na. Sa Muntinlupa, dati rin yata, ano ba yun? Estudyante ba ni Leila de Lima yan? Ni Senator de Lima? Or kaklase? Or what? Pinapa-inhibit yata, pero hindi rin nagbitaw yung judge. Hindi rin nag-inhibit. So, yun po. Muli, ang Senado ay hindi dapat, ang pagiging senador ay hindi dapat lisensya para baluktutin ang batas, para lumikha ka ng iyong sariling rule ng paghihiring na taliwas sa legal proceedings, na taliwas sa rules of court, which is plethoric character sa mga rules, sa mga hearing ng quasi-judicial bodies. Yan.
Yan po ang ating tingin diyan. At kahit may mag-upo sa aking sinasabi ay aking paninindigan.